Hindi na dapat maging paulit-ulit kung ano ang epekto ng sunog sa ating pamayanan. At kung gaano niya pinapatigil ang progreso ng pag-unlad ng mga individual at pamilyang nakakaranas nito. Kung titignan natin ang istatistika ng sunog sa bansang Pilipinas, naglalaro sa higit kumulang 15,000 sunog ang nangyayari sa isang taon. At ang pinsala sa buhay at ari-arian ay pabago-bago, depende sa mga istrukturang nasusunog. Nagkaroon ito ng average na 17,236 na insidente para sa 5-year statistics simula pa noong 2013. 330 buhay ang nawawala rito kada taon at pumipinsala ito ng higit 7 bilyong pisong ari-arian. Ngunit sa pagpasok ng taong 2020 ay nakakita tayo ng kakaibang pihit ng ating mga estatistika kasabay ng pagtama ng matinding pandemya sa ating bansa. Masasabi nating significant ang pagbaba ng sunog kumpara sa nakaraang taon, maging sa 5-year average na ating nabanggit. Malaki ang pagbaba hindi lang sa residential na mga sunog, kundi pati sa mga commercial at industrial na mga lugar. Maaari nating sabihing epekto ito ng malawakang lockdown dulot ng COVID-19 kung saan karamihan ng ating mga residente ay nanatili sa kanya-kanyang mga tahanan at maraming negosyong pansamantalang tumigil o tuluyan ng nagsara. Ngunit hindi rin bumitaw ang Bureau of Fire Protection sa kanyang tungkulin ng fire prevention kasabay din ng pagtugon sa mga pangangailangan ng pamahalaan sa pandemya. Patuloy itong umangkop sa sitwasyon at mabilisang binago ang kanyang estratehiya at mga programa ukol sa pag-iwas sa sunog. Tingnan natin ang mga pagbabagong isinagawa ng pamunuan ng BFP National Capital Region, ang pinakamatao at abalang rehiyon sa bansa kung saan pinakamalaki rin ang porsyento ng ating mga naitalang sunog. Siyempre, nabawasan yung tao sa workplaces. Marami ang tao sa residential dahil nga doon sa ating lockdown. Nakita natin yung pagbaba, significant talaga yung decrease, saka yung frequency ng incident natin in a month, medyo nabawasan. Mahirap masunugan sa panahon ng pandemya at saan ka pupunta? Siyempre sa evacuation area, meron nga tayong COVID. Being the epicenter of COVID, ramdam na ramdam namin at kita namin kung ano yung epekto ng COVID doon sa negosyo. Nag-open tayo ng mga programa na mag-encourage doon sa mga negosyanteng nagdadalawang isip ng ituloy pa ang negosyo. Ginawa natin yung catch-up plan sa last quarter ng 2020. Kaya nga umabot tayo ng 101% nung pagdating sa performance compared to 2019 inspection. Nakita na rin natin yung kahalagahan ng less na physical contact sa transaction dahil nga sa may COVID. Kaya nga nagawa namin yung electronic fire safety inspection certificate issue once. So kahit saan ka, kahit anong oras, basta ikaw ay compliant na, ay pwede ka nang kumuha ng iyong fire safety inspection certificate. Hanggang ngayon, ginagamit natin ito. Kabilang sa mga programang isinasagawa ng BFP ay ang mga sumusunod. Oplan Ligtas na Pamayanan New Normal. Ang flagship na programa ng BFP ukol sa fire safety na may partisipasyon ng publiko ay epektibo mula nang ipinatupad ito noong 2018. Binago upang mailagay sa konsiderasyon ang health safety protocols. Isa na rito ang programang Kaisa, Call to Action Against Destructive Fire Campaign. Mobile Business One-Stop Shop o MBOS. Mas madali na para sa mga negosyante na mag-renew ng kanilang mga business permit sa pagtatag ng MBOS sa pakikipag-ugnayan ng SM Supermalls. BFP Online TV at mga programa sa social media. Sa paglipat ng atensyon ng tao sa social media platforms tulad ng Facebook, ang mga information offices ng BFP ay nagsasagawa ng mga regular na palabas ukol sa mga serbisyo ng ahensya. 2021 Fire Congress. Ipapakita ang mga latest na fire safety and protection innovations at technology sa isang exhibit na gagawin ng ating mga local at international stakeholders ngayong taon. Apoy at Lente, Online Film and Photo Festival. Isang paligsahang bukas sa publiko na makapagbibigay ng bagong anggulo sa pag-unawa ng tao tungkol sa fire safety. Oplan Lakbay Alalay tuwing Semana Santa at Oplan Kaluluwa tuwing Nobyembre. Naka-high alert ang ating mga bumbero sa ganitong mga panahong naiiwan ng karamihan ang kanilang tahanan.
Oplan Paalala, Iwas Paputok. Ang programang isinasagawa sa pagsapit ng bagong taon upang maiwasan ang sunog na dulot ng paputok. Sa pagsalubong ng 2021, sa unang pagkakataon ay walang naitalang sunog na dulot ng firecrackers. Maging ang pagkapula sa sunog ay nagkaroon ng mga pagbabago. Minodify natin yung ating running guard system. Special yung case natin, hindi kailangan lumaki ang sunog kasi iniiwasan natin nung magkaroon ng evacuation ng community. Sigurado magkakaroon ng transmission pag hindi natin na-handle yung evacuation area ng maayos. First alarm namin pag mga informal settler areas, high-rise building, mga vital installations ng gobyerno, 12 fire trucks kaagad, equivalent to 4 alarms. Kaya kung makikita nyo ngayon, mga sunog natin ay second alarm lang, first alarm, hindi lumalaki yung sunog natin kahit sa mga ISF natin. Sa tuloy na pagpapaigting ng kakayahan ng BFP pagdating sa pag-upula ng sunog at pagresponde sa mga kalamidad, ang House Bill 7406 o ang BFP Modernization Act ay nakapasa na sa final reading ng Kongreso at kasalukuyan ng pinag-aaralan sa Senado. Patuloy na inaayon ng BFP ang kanyang programang pangkaligtasan sa lahat ng panahon, ano paman ang dumating na sitwasyon sa bansa. Walang sawa po kami sa pagpapaalala at paghingi ng inyong kooperasyon sa adhikaing ito. Makakaasa po kayo na sa pag-iwas sa sunog, hindi kayo nag-iisa. Sa inyong kaligtasan, andito kami, hindi kayo nag-isa. Kami po ang inyong Bureau of Fire Protection.